Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, November 15, 2025. At syempre, welcome ho sa inyong Saturday morning habit, ang Usaping Legal. At kamusta naman ho tayo, no? At mabuti naman ho hindi masyadong napinsala ho ng bagyong uwan ang Metro Manila. Pero ito nga ho, yung mga ibang karatig lugar nga din ho, yung mga ibang probinsya ay talagang napinsala nga din ho ng bagyong uwan. Kaya kung tayo ay meron hong maibibigay na kaunting tulong ho, no, sa ating mga kababayan, ay tayo ho ay mag-donate nga ho ng pera o di kaya naman ng mga canned goods, ng mga damit, ayan ho, para ho sa ating mga kababayan. At syempre pag-uusapan ho natin maya-maya, ito yung buong linggo na ho itong pinag-uusapan. Ito hong di umanong paglabas ng warrant of arrest ng ICC kay Senator Bato de la Rosa. At syempre kung matatandaan nyo po, si Senator Bato de la Rosa, siya ho yung chief o hepe ng PNP, Philippine National Police, noong panahong nagsimula ito hong war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. So ayan ho, sinabi nga ho ni Ombudsman Remulla last week, no, sa isang radio interview na ito nga ho, nakita na ho niya yung kopya ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. Pero ito ay pinabulaanan ho ito ng mga ahensya ng gobyerno at sinasabi na wala pa nga daw ho na silang nakikita o natatanggap na warrant of arrest galing sa ICC. Kaya yan ho, mamaya pag-uusapan ho natin yan. Maya kasama natin si Attorney Israelito Torion. Ito ho siya ho ang abogado ni Senator Bato de la Rosa. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyung legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Eto ho, mag-text na inyong katanungan, komento or action sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment na inyong katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, naghain ng mosyon sa Korte Suprema ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa upang makakuha ng Temporary Restraining Order o TRO para pigilan ng gobyerno sa pag-aresto sa kanya kaugnay sa kanyang kinakaharap na kaso sa International Criminal Court o ICC. Nauna na nga ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na naglabas na di umano ang ICC ng warrant of arrest laban kay Senator de la Rosa. Si Senator de la Rosa ang hepe ng Philippine National Police o PNP noong panahon ng kampanya laban sa illegal na droga ng dating administrasyon. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, November 15, 2025,
Ano ang reaksyon mo sa posibleng paglabas ng warrant of arrest ng ICC kay Senator Bato de la Rosa kaugnay ng war on drugs ng dating administrasyon? Ito, ulitin lamang ho natin ha. Ano ang reaksyon mo sa posibleng paglabas ng warrant of arrest ng ICC kay Senator Bato de la Rosa kaugnay ng war on drugs ng dating administrasyon? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, para pag-usapan ng usapin yan, makakausap natin ang abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion. Good morning, Attorney Torion. Welcome back sa Usaping Legal. Kayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Sir, medyo nagkakaproblema lang ho tayo dito sa audio natin kay Attorney Israelito Torion. Ayan ho, kasama ho natin siya sa ilang sandali. Marinig mo ba ako, bossing? Yes, Attorney Torion, welcome back po sa Usaping Legal. Dean, kamusta po? Yes. Magandang umaga po and very happy to be here again sa iyo, Sir Danny. Sir, ito ho, naghain ho kayo ng dalawang motion sa Korte Suprema kaugnay ho dito sa warrant of arrest ho, no, na ilalabas daw ho ng ICC kay Senator Bato de la Rosa. Sir, ano ho yung mga motion ho na ito? We can discuss briefly po. At do you think it's premature ho? Kasi wala pa naman ho talaga yung warrant of arrest kay Senator de la Rosa. Well, ang una pong motion na final namin, no, parang preventive motion yun eh. Kasi nagsabi yung ating ombudsman, who is an impeachable official, one of the highest official of the land, which is described under Article 11, Section 11, 12, 13 of the 1987 Constitution as the protector of the people, na may warrant of arrest na daw si Senator Ronald de la Rosa. So may presumption of regularity yun, kasi may presumption of truth yun, kasi high official siya. So based on that, inulit pa niya na sa subsequent press conference niya na meron ng warrant nandun daw sa telepono niya. So we had to assume it as true, and based on that information, no, we filed a very urgent motion with reiterative respectful motion to issue temporary restraining order, because it would appear that this would constitute a clear and urgent necessity on the part of the Supreme Court to act, because pag mag-cooperate pa rin ang Philippine government in effecting the arrest of Senator de la Rosa, then that would constitute as a violation, no? Kasi hindi na po tayo party sa Rome Statute, hindi na po tayo under sa jurisdiction ng ICC. So final natin yon. Totoo na may report din na wala pa daw warrant kasi yung ICC spokesperson mismo nagdeklara. Yung DFA nagdeklara na wala pa silang warrant. Deklara din na wala din silang warrant. Pero ang problema kasi dito, subsequent to the declaration of the DOJ, the DFA, as well as the ICC spokesman himself, the ombudsman stood his ground and maintained that there is really a warrant of arrest coming from a third source. So we had to file that motion, if only to assert the fact that our country need not anymore cooperate with the International Criminal Court simply because of the fact that we are no longer a party to it. So ang ginawa ko rin, meron man daw siyang kopya ng warrant, pinilan ko siya ng motion, very urgent motion to compel Ombudsman Rimulya to produce the warrant, or at least print it in accordance with his declaration na nandun daw sa kanyang cellphone, and to declare to the court as to when did he receive it, who sent it to him, and under what authority was the source able to
send a copy to him. Okay? Para maklaro natin kung kanino ba talaga galing yon o baka galing lang yon sa isang former senator na gusto pa rin magpasikat at para maniwala tayo na relevant pa siya sa Philippine politics. Alright, Attorney Torion. Ngayon ho, sinabi ho ng DOJ no, na mas madali daw ho kung isusuko si Senator De La Rosa ito sa press briefing nila last week no, para daw ho magpatuloy yung kooperasyon ng Pilipinas sa Interpol, sa international community. Ano ho yung reaksyon nyo ho dito? Well, the Interpol, yung cooperation with the Interpol stems only from the fact that the warrant of arrest was allegedly issued by the ICC. So in effect, ang sa amin naman dyan ay since ang source ng authority ng Interpol is the ICC, so therefore, we did not cooperate with the implementation of the same. Palusot lamang yun. Maski sino na mga abogado, alam natin na palusot lamang yun. Parang sinasabi nila na Interpol kasi nag-request sa amin. Kung Interpol yun, may red notice sana. Kasi yung red notice that presupposes that has already been processed by the international police, that has been cleared already, and that becomes our legal obligation already to comply. If the source itself is a party to a particular treaty with the Republic of the Philippines. But the problem is, may mga contradiction in terms kasi itong mga sinasabi nila eh. Kasi sabi nila, hindi daw mag-apply yung extradition rules natin kasi the ICC is not a state. So therefore, kung ganun pala, di kung sa Interpol yun galing yung warrant of arrest, wala rin tayong legal obligation to follow with the same. Kasi nga po, it came from a party which is not a state. No, the source is not a state also. Ibalik ko lang sa kanila. Yun po ang aking sagot po dun, sir. Ngayon sir, kung sakaling lumabas ho no, itong warrant of arrest ho ni kay Senator Bato de la Rosa, and then wala pa din ho yung desisyon ng Korte Suprema kasi yung una niyong motion parang March pa po no, nung nitong taon ho na ito. Ano ho ba, kusa ho bang susuko si Senator De La Rosa? Makikipagtulungan ho ba siya sa mga otoridad para ho dito? Well, that is a decision that is left to the discretion of my client. I can only advise him as to what to do, and it is really up to him whether or not he would voluntarily surrender, so to speak. Pero kung lalabas na talaga yung warrant na yun, di mag-reiterative motion na naman ako kasi this time, hindi na sila makasabi na premature yung aking reiterative motion, no? Kasi kung may warrant na talaga, pag-reiterative motion ako sa Supreme Court. Ang problema ngayon, kung hindi aksyonan ng Supreme Court, ayan, medyo magsakit na talaga ang ulo ko dyan na Sir Danny. Kasi, bakit ayaw pa rin aksyonan ng Supreme Court? Meron na talagang kopya ng warrant. Oo. Dyan, medyo magsakit na ulo ko. Ngayon ho, ito, tanong lang ho ito ng bayan. No? Ilang araw na ho na hindi umaattend ng sesyon si Senator De La Rosa. Sa inyong pagkakaalam ho ba, nasaan ho ba siya at nagtatago na ho ba si Senator De La Rosa? Hindi po siya nagtatago. Gaya ng nasabi ko in previous interviews, he is just gathering facts, no? So that he can be rightfully advised and rightfully guided as to the course of action that he would take, no? Given the fact that sabog po ang messaging ng ating gobyerno. Bakit ko nasabi sabog? Yung DOJ at DFA, sabi wala daw warrant, no? Pati yung PCTC ata, sabi wala daw warrant. Nagpadala na ako ng official letter doon sa DFA at DOJ. Yung DFA nagsagot na wala nga talagang warrant. At saka alam mo anong sabi nila, Sir Danny? Nilagyan pa ng confidential yung letter. Paano naging confidential yun? Sasabihin ko dito and na nag-answer na sila. Tapos, ang sabi na yung extradition rules daw doon sa kanilang letter ay hindi daw mag-apply kasi hindi daw state daw ang ICC. So ang sinasabi ko, kung yun ang sabi ng DFA, yun ang sabi ng DOJ na walang warrant, paano yung ombudsman? Sabi may warrant daw talaga. Di ang dapat gawain ni Senator Bato de la Rosa is verify muna niya kung totoo ba talaga para mag-guided siya sa kanyang proper course of action. That does not mean that he is in hiding.
Alright sir, ito naghain ho yung kampo niya dating Pangulong Duterte naman ng appeal brief no on jurisdiction dun sa appeal chambers so ng ICC para ho talagang yung related nga ho sa jurisdiction ho ng ICC no para may apela ho ito. Paano ho ito makakaapekto doon sa kaso din ni Senator Bato de la Rosa din ho? Well, yan, mag-prove yan na premature nga yung alleged warrant. Pero nagtataka nga kami na bakit talaga ito nag-maintain talaga si Ombudsman Remulla na yung issue on jurisdiction nga kay Presidente Duterte is on appeals chamber. And as a matter of fact, yung spokesperson ng ICC, wala pa nga daw ang kaso doon. Pero the fact kasi na ombudsman siya, no? Ang napakataas ng kanyang ranggo, hindi kami dapat magkumpiyansa. We have to exert efforts in order to prevent the arrest of our client should the information of Ombudsman Remulla be true. Kasi ang dali-dali kasi kung mag-relax na si Senator De La Rosa, tapos naman siya, pupunta doon sa Senado. Bigla na lang, we just received 30 minutes ago the warrant of arrest, the communication from there is already a red notice. Patay tayo. Sino ang lulukuhin nila, bossing? Tayo. Oo, si General De La Rosa pa. Magbuka kaming tanga. Ang dali-dali lang nilang sabihin, 30 minutes ago, meron ng information, meron ng email sa amin. O, di ba? Kawawa naman kami niyan. O, tapos, i-whisk away na naman. Kasi on the ground that it is surrender under Section 17 of RA 9851. Ako naman, tutula na lang ako na naman dyan doon sa Supreme Court. Kawawa naman ako para akong gago. Alam nyo naman na medyo matagal ang justice system natin. So, Senator Bato de la Rosa, I understand him, has to relax and find more, information as to whether or not the arrest warrant is indeed true. Alright, aabangan ho natin yan itong linggo na ito at masusunod na araw po itong warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. Sir, Attorney Dean Israel Tutorion, maraming salamat ho sa inyong oras sa ating programa. Salamat talaga, sir. Salamat po sa panahon na binigay mo sa akin. Thank you. Si Attorney Israel Tutorion, abogado ni Senator Bato de la Rosa. Ito naman ho meron lamang hong speech no itong ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ngayon dito sa La Castellana, Negros Occidental. Bumisita ho ngayon ng ating Pangulo ngayong umaga upang tingnan ang sitwasyon ng mga naapektuhang residente ng Bagyong Tino. Ayan ho, wala hong speech pero nandito ho yung wrap up natin no. Reporter ho natin, on-site reporter natin si JP Hervas. JP? Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Isa-isang binisita ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang evacuation room sa La Casillana Elementary School na nagsisilbing isa sa mga evacuation center sa bayan ng Casillana upang personal na kamustahin ang kalagayan ng mga residente na apektuhan ng Bagyong Tino. Ang La Casillana ay isa sa mga pinaka-apektadong bayan sa buong lalawigan kung saan umabot sa higit 13,000 pamilya ang naitalang apektado ng bagyo sa kanilang bayan. 13 tao ang nasawi at 14 pa ang kasalukuyan nawawala. Umakyat naman sa halos 700 milyong piso ang naitalang binsalang infrastruktura, agrikultura, negosyo, turismo at kabuhayan. Partikular na tinungo nga ng ating Pangulo ang La Casillana Elementary School na nagsisilbing evacuation center ng higit 300 pamilya o higit 1,100 katao na binaha dahil sa gupit ng bagyo. Ayon kay La Casillana Mayor Aniello Nicor, malaking tulong ang pagtungo ng Pangulo sa kanilang bayan upang personal na makita ng pamalaan ang tindi ng pinsala na dinulot ng bagyo. Pinasalamatan niya rin ang iba't ibang suporta na ipinabot ng pamalaan sa kanilang mga residente, lalo na ang emergency cash transfer para sa mga nawala ng tahanan. Samantala, higit 300 pamilya na nanuluyan sa Casillana Elementary School, 140 pamilya ang binigyan ng tig 10,000 pesos bilang tulong sa kanilang totally damaged houses. Samantala, sinimula na rin ang kagawaran ang pagbibigay ng 5,000 pisong ayuda para sa mga partially damaged houses. Umaasa naman si Mayor Licor na matutulungan sila sa pagbibigay ng permanenteng pabahay sa mga residente na nawala ng tahanan. Isa rin sa mga nagpaabot ng kanyang pasasalamat
si Nerissa Amar Abancio na tumanggap ng 10,000 pesos matapos nga ang buong pinsala ng bagyong Tino sa kanilang tahanan. Bukod sa tulong pinansyal, kanyang pinasasalamatan ang pagtungo talaga ng Pangulo upang personal na kamustahin ang kanilang kalagayan. Mula dito sa La Castillana, Negros Occidental, para sa Bagong Pilipinas, JP Havas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Ayan, salamat kay JP Hervas, ang ating Radyo Pilipinas reporter. Sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalam. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Eto, mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan na mapa-social media mano sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark at ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulo nga Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin ni numan ng walang pahintulot o di kaya gumamit ng kalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga taga-subaybay ng ating programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kaukulang kaparusahan, kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sinuman na gumagamit ng kalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. At syempre, dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Bago ho ang lahat, syempre happy viewing ho muna sa ating mga taga-subaybay, syempre sa Facebook, sa lahat ho ng mga nanonood at nakikinig sa ating live stream sa Facebook, kay Marmar Malaluan, Neri Giray, kay Marvel Luzon, Joe Estrella Hernandez, Fatima Muniz, Jacitan, Jovi Muniz. At syempre, maraming salamat din ho sa mga nag-share ng ating video sa Facebook, no, sa ating live stream ngayon, sa ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide, Radyo Pilipinas Gingoog, Radyo Pilipinas Marawi, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Zamboanga, Radyo Pilipinas Palawan, naabot din ho tayo dyan, Radyo Pilipinas Agoo, Radyo Pilipinas Tandag, at Radyo Pilipinas Baguio. At pati na rin ho sa Radyo Pilipinas Lawag, nakakaabot din ho tayo dyan. Maraming salamat ho sa inyong lahat. And happy viewing din ho kay Radeo Philip. Ito, first question natin mula kay Mary Ann Fontanilla. Attorney, pilit po akong sinisingil ng kinakasama na anak ko sa utang ko na 1,000. Pauwiin niya lang daw ang anak ko dito sa amin kung babayaran ko daw po ang 1,000 na utang ko sa kanya.
Ano po ba ang dapat na ikaso sa kinakasama ng anak ko? Buntis po ang anak ko at nagsumbong sa akin na muntik na daw siyang saktan ng kinakasama niya. Please help po. Ano po ang dapat kong ikaso sa kinakasama niya? At pasok ho ba yung 1,000 pesos sa small claims court? Well, kung sa pangalawang tanong nyo, kung pasok yung 1,000, ay wala akong binibigay na minimum, no? Itong ating Korte Suprema, kung ano ho yung pasok ho dito sa ating mga small claims court. Kaya lang ho, ang binibigay ho ng ating korte ay yung maximum ho na amount. Kung ang inyong pagkakautang ho ay hindi ho umaabot ng 1,000,000 piso, hindi ho kasama dyan yung mga interest at iba pa hong mga cost ng pagkakautang, ay maaari ho kayong lumapit sa ating mga small claims court. At syempre, maaari din ho kayong ihabla kung kayo naman ho yung nangutang, no? Maaari ho kayong ihabla doon sa ating mga small claims court kung pasok nga ho yung amount, basta ho yung hindi higit sa 1,000,000 piso. Pero syempre, kailangan nyo din naman hong tingnan din ho yung practicability nga ho. Halimbawa, 1,000 piso. Alam ho natin na hindi naman ho maliit na halaga ang 1,000 piso sa panahon ho ngayon. Pero syempre yung threshold ho natin nasa 1,000,000 piso. So meron pa ho kasing mga filing fees ho yan. At ayan ho, no, kailangan nyo pa hong pumunta doon sa small claims court. So baka ho din ho matalo kayo sa pamasahe, etc. So tingnan nyo din ho yung practicability nga ho, no, nung paniningil ho ng utang sa ating mga small claims court. At kapag ganun ho, kailangan din ho kasi gumaan muna kayo sa barangay. Kung kayo ay nasa parehong barangay o adjacent na barangay, kailangan ho dumaan muna kayo sa ating mga barangay para ho resolbahin muna yung mga concerns ho ninyo. Kasi ho, hanapan ho kayo ng Certificate to File Action o CFA ng ating mga small claims court para ho katunayan na talagang dumaan na ho sa barangay yung inyong reklamo at talagang wala na hong magagawang solusyon yung barangay ho dito. At ayun nga ho, ang kagandahan ho kasi sa ating mga small claims court ay eto nga ho, ay hindi na ho kailangan ng abogado dito. Bawal ho yung mga abogado sa ating mga small claims court, maliban na lamang ho kung sila yung dinedemanda o nagdedemanda. At ang ikalawa ho, templated na ho yung mga forms na gagamitin. So meron ho tayong statement of claim para ho doon sa nagdedemanda. So fill upan nyo lamang ho yan ng mga details at mga ebidensya nyo nga ho. At meron din hong verified response para naman ho doon sa dinedemanda. So hindi na ho kailangan ng mga pleading at hindi na ho kailangan kumuha ho ng abogado para ho kayo ay tulungan, at informal lamang ho yung mga hearing dito sa ating mga small claims court. So tandaan lamang ho natin na yung decision ho ng small claims court ay pinal na at hindi na ho maaring iapela pa sa mas mataas na korte. Ngayon naman ho, yung una niya hong tanong, ano daw yung pwedeng ikaso ho, no, dun sa kinakasama ng kanyang anak. So sabi daw ho niya, muntik ng saktan yung kanyang anak na buntis, no? O di kaya naman ho ay ayun ho, hindi ho natin alam yung mga iba pa hong detalye. Pero pagka ganyan ho, meron ho tayong anti-VAUSI law, no? Yung Anti-Violence Against Women and Their Children law. So anti-VAUSI law, RA 9262 ho, ay ayan ho, no? Kung saan maaari nyo hong idemanda yung inyong kinakasama o inyong asawa, no? Kung kayo ay nakakaranas ng pang-aabuso na pisikal, ayan, pisikal, sexual, mental, emotional, at pati na rin ho yung economic abuse. So ayan ho, pinaparusahan ho dyan. Ang kagandahan ho kasi dito sa ating anti-VAUSI law, hindi ho kailangan na kayo ay mag-asawa. So ibig sabihin ho, kahit kayo ho ay mag-boyfriend, mag-girlfriend lamang ho, mag-live-in partner, ay pwede ho kayong magdemanda basta ho kayo ay may romantic o dating relationship. So ayan ho, hindi ho kailangan na kayo ay kasal sa ilalim ng batas para ho kayo makapagdemanda dito sa ilalim ng batas ho na ito. So kayo ho ay nakaranas ng hindi lamang ho physical abuse, sexual abuse din, mental, emotional. Ito, uso ho yung emotional abuse ngayon. At pati na rin ho yung economic abuse, kung kayo ho ay hindi binibigyan ng sustento ng inyong asawa o kinakasama, o di kaya naman ho kayo ay ayaw hong pagtrabahuhin, talagang pinipigilan ho ang inyong kabuhayan, ayan ho, maaari din ho yung pumasok sa economic abuse, kung saan maaari ho mademanda ang inyong kinakasama. So ayun ho, dito ko sinasabi ho niya, buntis ho yung anak ho niya, tapos muntik ng saktan at ayaw hong pauwiin sa kanila, ay depende na lamang ho dun sa mga detalye. Maaari nyo ay kasuhan yung kinakasama ng abuse nga ho, no, sa ilalim ho ng ating anti-VAUSI law
or Anti-Violence Against Women and Their Children Law. So ano, makipag-ugnayan ho kayo. Kung kailangan nyo naman ho talaga ng tulong, maaari din ho kayong makipag-ugnayan sa barangay para ho matulungan ho mailigtas ho yung inyong anak o di kaya naman ho sa pulis kung talaga namang matindi na ho yung dinadanas ng inyong anak. At syempre, meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, November 15, 2025. Ano ang reaksyon mo sa posibleng paglabas ng warrant of arrest ng ICC kay Senator Bato de la Rosa kaugnay ng war on drugs ng dating administrasyon? So kanina kausap ho natin si Attorney Israelito Torion at sinabi ho niya, naghain na ho sila ng mga motion sa Korte Suprema para ho pigilan itong kung sakaling dumating na ho itong warrant of arrest. Pigilan ho ang gobyerno para ho arestuhin at ibigay dito sa ICC itong si Senator Bato de la Rosa. At sinabi din ho niya, kinlarify din ho niya kanina na hindi ho nagtatago si Senator Bato de la Rosa at bagkus ay kumakalap lamang daw ho ng mga impormasyon para ho makatulong sa kanyang kaso. So ito, magbasa lamang ho tayo ng mga ilang mga komento ho. Ito, from cellphone number ending in 5011. Ito, suki ho natin ito from Bohol listeners ho. Ito, happy viewing ho sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa Bohol. From Bohol kung anong ginawa ng ating government of the Philippines kay Duterte para madala sa Netherlands, dapat ganun din ang gawin ng ating gobyerno kay Senator Bato. Ano bang ibig sabihin ni Senator Bato kung pagdating sa kanya, mag-iba ang trato ng gobyerno para mapagbigyan siya? Ano siya, special na tao? Mas malakas pa siya kay Duterte? Sa totoo lang po, wala silang nagawa kay Duterte na hindi madala sa kay Bato. Aminin na lang ninyo ang katotohanan na talagang wala kayong magagawa kahit anong pang depensa gawin ninyo kay Bato. Ang masabi ko lang kay Bato, magpakabait ka na lang sa Netherlands. Good luck and happy trip. Ayan ho, galing ho yan sa nag-message sa atin from Bohol. Cellphone number ending in 5011. Ayan ho, tingnan ho natin yung mga susunod na araw kung ano mangyayari dito sa warrant of arrest na to. Kasi si Ombudsman Remulla ay sigurado na meron daw warrant of arrest. Pero yun nga, sabi natin, tinanggi na ho ng mga ahensya ng gobyerno, ng DOJ, ng DFA, eto nga ho na may warrant of arrest na nga daw kay Senator Bato de la Rosa. At kahit actually yung spokesperson din ng ICC, sinabi ho niya na wala pang warrant of arrest at lahat ng official communications ay lalabas lamang doon sa website ng ICC. At doon ho sa website ng ICC ay wala pa ho doon yung warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. So ayan ho ang titingnan ho natin sa mga susunod na araw. Mag-text lamang ho ng inyong mga opinion, komento or action sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Happy viewing ho sa lahat ng mga nanonood sa atin sa Facebook live stream. Ito from Radeo Philip. Good morning po from RP Lucena. Ayan, Radyo Pilipinas Lucena. Happy viewing ho sa inyong lahat. At ito kay ayan ho, Neri Giray, Marmar Malaluan. Ayan, happy viewing din ho sa inyong lahat. At syempre tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan ito from Michael Vincent Morales. Ito ho, Attorney, may kapitbahay kami. Marami silang alagang kambing, pakalat-kalat sa daan. Bigla pong tumawid ang kambing. Mabagal po ang takbo. Namatay po ang angkas na anak. Nauntog sa pader ang ulo. Ang ama nauntog din, nasa ospital ngayon. May pananagutan po ba ang may-ari ng kambing at ang nag-alaga? Please po pakisagot kasi di patas dahil sa force majeure na sinasabi. Ayan ho.
And ho, yung nag-message ho sa atin ay ito ho, yung kilala ho niya ay ito nga ho, no, nasa motorsiklo ay dahil ho sa mga tumawid na kambing ay naaksidente at namatay nga ho yung anak, no, at sugatan naman ho yung ama, no, yung sinasabi ho niya. Ngayon ho kasi sa ilalim ho ng ating batas, ito nga ho, kung sino man ho yung nag-aalaga ng hayop, no, para sa kanyang kasiyahan, no, para sa kanyang trabaho, siya ho ay responsable kung ang kanyang alagang hayop ay makawala o makapinsala ho ng tao o ari-arian. Yan ho yung ating general rule sa ating civil code nga ho, no. So ibig sabihin ho, kung may alaga ho kayong aso, pusa, kalabaw, ito ho, kambing ho yung sinasabi ho dito, ay kung makapinsala ho itong mga alaga ho ninyo, ay kayo ho ay magiging liable or responsible ho, no, para ho doon sa pinsala na natamo nung tao o nung property, no, na dahil nga ho doon sa kagagawan ho ng inyong alaga. So yan, no, meron lamang kung sinasabi siyang force majeure, no. Ito ang konsepto ho to sa ilalim ng batas, no, ng mga pangyayari o bagay na hindi ho natin mape-predict, hindi ho natin mapipigilan. Ayan ho, force majeure ho yung tinatawag ho niyaan. Pero dito ho sa kasong ito base lang naman ho sa detalye, no? Hindi naman ho maituturing na force majeure itong mga pagtawid ho nitong mga kambing, no? At kaya ho namatay itong anak, nagkasugat ho yung isa, yung ama nga ho, no? Kasi ho dapat ho yung mga kambing ay hindi naman ho nasa labas nga ho, no, dapat ho meron hong sapat na kulungan at siguraduhin ho na hindi naman ho sila makakalabas, etc. O di kaya naman ho kung lalabas ay dapat ho may mga pastol, may mga bantay, ano. So hindi naman ho maituturing na force majeure nga ho ito, no, sa ilalim ho ng batas. So ayan ho, kasi halimbawa ho ng force majeure natin yung lindol, ayan ho, hindi ho natin yan mape-predict, hindi rin ho natin mapipigilan. Ayan ho. At yun nga ho, kung dahil nga ho dito, meron hong proximate cause. Ibig sabihin ho, ay talagang yung pagtawid ng kambing, yan ho yung naging dahilan kung bakit ho tumumba yung motor at talagang naaksidente at namatay itong bata at yung ama ay nasugatan, ay maaari ho maging liable for damages yung may-ari ho ng kambing. Kasi nga ho, yung sinasabi ho natin kanina, kung sino man ho yung nag-aalaga ng hayop para sa kanyang kasiyahan o kabuhayan, in this case kabuhayan ho, no, yung mga kambing, ay magiging responsable ho siya kung meron hong pinsala na magawa yung kanyang mga alagang hayop sa ibang tao o kaya doon sa property. Kaya ho dito sa kasong ito, kung talagang may proximate cause nga ho, talagang yun ho, yung direktang dahilan kung bakit ho na-aksidente yung mag-ama, ay dapat ho maging liable for damages. Itong may-ari ho ng mga kambing ho na ito, no, na nakapinsala at tumawid nga ho, nakapinsala, naka-aksidente dito sa mag-ama. So ayan ho, maaari ho kayong magpatulong sa abogado para ho makapaningil, no, o sa barangay, maaari din ho kayong magpatulong sa barangay para ho makapaningil, no, ng damages para ho dun sa sinapit ng mag-ama, doon ho sa may-ari ng kambing. At kung talagang ayaw ho nilang magbayad sa barangay, hindi ho kayo makapagkasundo, maaari ho kayong maghain, no, ng complaint for damages nga ho, no, dito sa may-ari ng kambing, dito sa ating mga korte, no, para ho mabigyan ho kayo ng karapat-dapat ho na damages, no, o danyos para ho doon sa sinapit ng inyong nung mag-ama nga ho. So sana ho maayos ho ninyo yan at kahit kaunti ay makapagbigay ho ng danyos, no, makatulong naman itong may-ari ng mga kambing dito sa mga naiwan ho nung bata, at syempre sugatan ho yung mag-ama, yung ama nasa ospital, ay makatulong din ho sa mga gastusin ho sa ospital. Ito, from cellphone number ending in 5754. Attorney, good AM sa inyo. Tanong ko lang po tungkol sa trabaho ko. Mag 9 years na po ako, nabalda po ang kaliwang tuhod ko. Hirap akong maglakad. Ayaw niya akong bayaran ng separation pay, 13-month pay at yung illegal deduction sa akin. May subpina na sa labor, deny nila ang address nila. Pero andun pa rin sila. Tulungan niyo ako, attorney. Pwede na po ko
Welly ng PWD na po ako. From Welly ng Bulacan. God bless po. Ayan, happy viewing ho sa lahat ng mga nanonood sa Bulacan. At syempre kay Sir Welly. Ito ho, tama ho yung ginawa niya kasi nakipag-ugnayan na ho siya sa Labor, Department of Labor and Employment, National Labor Relations Commission, NLRC, para ho dito sa kanyang mga hindi nababayarang benepisyo. Kasi ho, kung siya ho ay PWD, ayan ho, at siya ho ay nabalda na, no? Kung ang dahilan ho nung pagkakatanggal ho niya sa trabaho ay yung pagkakabalda niya, ibig sabihin ho ay meron ho siyang physical disability. Ayan ho. Isa ho yan dun sa mga authorized causes kung saan maaari ho kayong matanggal sa trabaho. Yan ho, yung permanent disability. Maaari ho kayong matanggal sa trabaho dyan. Pero kayo naman ho ay bibigyan ng separation pay ng inyong employer. At yun nga ho, syempre yung 13-month pay din ho, bibigyan ho kayo. Kasi ang requirement lamang ho dun sa 13-month pay ay kayo ay nakapagtrabaho na at least 1 month. At least na isang buwan ho, no, sa loob ng isang taon para ho kayo ay mag-qualify doon sa 13th month pay. At ang sinasabi nga ho niya, 9 years na ho siya nagtatrabaho doon sa kanyang employer. Definitely, naka-isang buwan ho siya ngayong taon na to. Kaya talaga naman ho, siya ho ay entitled ho sa kanyang 13th month pay. Ay yun doon ho sa illegal na deduction ay hindi ho natin alam yan. Kundi ho yan tungkol sa SSS, sa PhilHealth, Pag-ibig, o di kaya doon sa kanyang mga loan amortizations ay ayan ho, masasabi ho natin hindi authorized na deduction ho yan. So ano ko kaya yung illegal na deduction na sinasabi? Pero tama ho yan kayo ho ay pumunta ho sa labor, kaya lamang ho dito dinedenay daw ho yung address. Ay kahit ho sila doon ay nakatira ay depende na rin ho yan, magpatulong na ho talaga kayo sa abogado kasi ho hindi naman ho nila madedenay habang buhay yan yung kanilang address at yung jurisdiction ho sa kanila ng ating mga labor arbiter, ng ating mga dole, no? So ayan ho, makapagtulungan ho kayo sa abogado para ho talagang ayan ho, para ho matulungan ho kayo sa inyong concern. Tama na ho yung action ho ninyo na lumapit ho sa dole at sa ating NLRC, no, para ho makuha yung inyong mga benepisyo. So ayan ho, at syempre kung kayo ho ay na-aksidente doon sa discharge ng inyong trabaho, during the time na kayo ho ay nagtatrabaho, maaari din ho kayo makakuha ng mga benepisyo sa SSS. So ayan ho, pwede ho din yan na maaari din ho kayong makakuha ng benepisyo sa ating Employees Compensation Commission, ECC. Ayan ho, at makipag-ugnayan ho kayo doon kung na-aksidente ho kayo sa oras ng inyong trabaho. Ayan ho, pero ho dun sa mga ibang benepisyo, dapat naman ho ibigay ho yan ng inyong employer. Yung separation pay ho ninyo, yung inyong 13-month pay, lalo na ho yung 13-month pay ho ninyo at magpapasko na. At yung mga illegal na deduction, kailangan pa ho nilang sabihin, no, yung nature ho niyan para ho masabi kung talagang legal ho ba at tama ho ba na kayo ay dinededaktan ng mga ganyang deductions. At ayan ho, syempre kung hirap po kayong makakuha ng abogado, maaari ho kayong lumapit sa ating mga Public Attorney's Office o PAO. Ayan ho, di kaya naman ho sa ating mga Intellectual Bar, Integrated Bar of the Philippines o IBP. Halimbawa ho dito sa Quezon City Chapter, nandito ho sila sa ating Quezon City Hall. So hanapin nyo lamang ho sila doon sa ating Hall of Justice. Nandyan ho, may mga volunteer lawyers ho tayo, pro bono ho yan, walang bayad, maaari hong tumulong sa inyo. Dito ho sa IBP, Quezon City. Ayan ho, magkomento ho na ating, sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, November 15, 2025. Ano ang reaksyon mo sa posibleng paglabas ng warrant of arrest ng ICC kay Senator Bato de la Rosa kaugnay ng war on drugs ng dating administrasyon? Ayan ho, kahit tapos na ang ating programa, maaari nyo makita ang ating programa sa Facebook at i-upload din natin ho yan sa YouTube. Ayan ho, maraming salamat sa mga nanonood sa YouTube, sa social media. Napakaganda ho ng bilang ho natin dyan. Pwede pa rin ho kayong maglabas ng inyong mga saloobin. Diyan na po muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 39 days na lamang ho. Pasko na. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayo.